Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca Diaguila. Ito po ang aking Day 71 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang Paano Lumalim sa Biblia. At ang topic po natin ngayon ay special series 4 of 10. At ang topic po natin ngayon ay mula sa Covenant of Grace. Covenant of Grace. The Covenant of Grace is the unilateral agreement between God and His people in church, in which He promises eternal life and salvation, not based on human obedience but on grace through faith in Jesus Christ, who fulfilled the righteousness required by God. At ang Bible verse po ngayon ay mula sa Genesis chapter 3 verse 15. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and he will strike his heel. Kayo ng babae ay aking pagkaawayin, binhi mo't binhi niya lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang durog sa iyong ulo, at sa sakong niyang ikaw ang tutuklaw. Ito ang teachings mo tayo ay number 1. Mula po ito sa The Covenant of Grace. Guys, is the mediator of the covenant. Guys, sa number 2 po, guys, perfectly obedience satisfies the standard. Kasi diba si Lord, talagang perfectly obedient siya. Perfect talaga, lahat talaga. Wala siyang kamalian eh. Lahat, baka kaya nga banal siya, diba, kung tawagin. Siya talaga yung good example na perfectly obedient. Siya talaga yung pinaka-standard sa lahat. Wala. Kahit sinong tao. Kahit pastor, kahit sino pa, kahit bishop, walang makakapantay sa kanya dahil siya yung perfectly example ng pagiging perfect obedience. Siya yun ang satisfy ng standard na yun, siya lang. Number 3 po, Christ offers eternal life through faith in Him. Ito nga po, diba, kung tayo ay faithful sa Kanya, syempre, ang kapalit na yung walang iba kundi eternal life. Syempre, kung hindi naman, kamatayan naman ang ihatid niya para sa atin. Parang tayo po talaga may diba, kung anong kapalaran na gusto natin. Syempre, doon na tayo sa eternal life. Diba? Sino bang hindi may gusto na, diba? Nga po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45. So it is written, the first man Adam became a living being, the last Adam a life-giving spirit. Yung sinasabi po yung una si Adam, yung pangalawang Adam, yung huling Adam si Jesus Christ na po yun. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, ang unang tao si Adan at nilikang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritu magbibigay buhay. Diba yung huling Adan yun ng espiritu magbibigay ng buhay, which is ang ating Panginoon. So yung katuloy ito yung last Adan. Ito po, believe that you are made perfect in Christ. Maniwala po tayo na perfecto tayong ginawanag ng ating Panginoon. May kanya-kanya tayong uniqueness sa ating buhay, diba? Maaaring hindi talaga kayo magkakaparehas, ganun. Syempre may mga pag hindi kayo pagkakapareha, diba? Kasi hindi naman tayo ginawa ni Diyos maging pare-parehas, diba? May kanya-kanya tayong ugali, diba? May kanya-kanya tayong piniwan, mga ganun. Pero sa uli, kung gusto na talaga, doon lang tayo magkasundo sa sambahin siya. And next naman po, and lastly naman po, number 3, believe that you inherit eternal life through Christ. Ito po, maniwala talaga tayo na sa ating Panginoon ay tayo ay nag-inherit ng eternal life. Talagang kailangan lang talaga natin na syempre sumunod, magbasa ng salita niya,
hindi lang dapat basta kailangan isa buhay natin, isa puso natin at gawin natin yan. And next naman, gagawin natin na siya lang yung ating sambahin, hindi sasamba sa mga Diyos-Diyos din. And sundin yung mga kurusan niya, mga kailangan niya, mga inutos niya para sa atin upang sa ganun pagdating ng judgment day ay maging karapat-dapat tayo na pumasok sa tahanan ng ating Panginoon, diba? Katulad ng nag-devotion tayo, kinakausap natin ang Panginoon through devotion, through prayers, through His words, through reading the Bible. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at huwag pa rin itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po.